Sa mundong ito na puno ng suliranin at mga iba't ibang kaguluhan, napakarami nating mga katanungan, lalong-lalo na kung naiisip natin bakit kaya tayo narito at saan kaya tayo patungo. Sa gitna ng iba't ibang suliranin sa mundo, kung di man lahat ay karamihan sa atin ay naghahangad ng solusyon mula sa Diyos, at bukod pa rito ay pinapangarap natin na makapiling siya balang araw upang ang mga pagdurusan natin sa mundo ay mapapalitan ng walang hanggang kagalakan. Mahalaga ang patnubay ng Diyos sa buhay natin kaya't napakahalaga na magkaroon tayo ng isang mangangaral ng Diyos na magtuturo sa atin ng landas ng Diyos at makapagpapaliwanag sa atin kung ano ang kahalagahan ng buhay na ito at kung saan ang tungo. Ngunit paano kaya kung mayroon tayong kinikilalang mensahero ng Diyos na inaasahan nating makapagbibigay sa atin ng sapat na kaalaman at mga kasagutan sa lahat ng ating mga katanungan, ngunit maging siya ay hindi niya alam kung saan siya pupunta? Kanino pa kaya tayo aasa? Alam ba ninyo na si Muhammad na isang kinikilalang propeta o mensahero ng Islam ay hindi alam kung saan siya pupunta? Come and let us examine the hidden truth. Ayon kay Muhammad, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya maliban sa itinakda ng Allah na lahat ng tao ay sa impyerno pupunta. Kung ikaw ay isang Islam, kanino ka pa kaya aasa? Ayon sa Tagalog Ahmad Jibril 46 verse 9, sabihin, ako ay hindi naiiba sa mga sugo ng Allah at hindi ko nalalaman kung ano ang gagawin sa akin at sa inyo. Ako ay sumusunod lamang sa anumang ipinahahayag sa akin at ako ay isa lamang malinaw na tagapagbabala. Al-Aqtaf, Surah 46, verse 9. Tagalog ICDO, Quran 46, verse 9. Sabihin mo, O Muhammad, sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allah, mula sa inyong sambayanan, hindi ako ang kauna-unahang sugo na ipinadala ng Allah sa mga tao, at hindi ko batid kung ano ang gagawin ng Allah sa akin at sa inyo rito sa daigdig na wala akong sinusunod sa aking pag-uutos sa inyo at sa aking ginagawa kundi kapahayagan ng Allah na kanyang ipinahayag sa akin. At ako ay walang iba kundi tagapagbabala lamang na malinaw ang aking pagbibigay ng babala. Tagalog ICDO Al-Aqtaf, Surah 46, verse 9. Kung napapansin ninyo, napakalayo ng translation ng ICDO or International Council of the Development of Quranic Organizations sa translation ng Ahmad Jibril. Kung ikumpara natin ito sa lumang Quran na mayroon ako, ito naman ang sabi. Sabihin, ako'y hindi tagapaghatid ng makabagong aral mula sa mga apostol, ni hindi ko nalalaman kung ano ang gagawin sa akin at sa inyo. Sinusunod ko lang ay walang iba kundi ang inihayag sa akin. Ako ay isang tagapagbabala, bukas at malinaw. Ang salin na ito ng 1934 Quran ay mas malapit sa Ahmad Jibril. Sa makatuwid, hindi sinabi rito na ang tinutukoy lamang ni Muhammad na hindi niya alam ay ang mga mangyayari sa buhay na ito kundi maging ang lahat ng maplanong gawin ni Allah sa kanya at sa lahat na mananiniwala kay Allah sa hinaharap pagkatapos ng buhay na ito. Kung napapansin ninyo ang tatlong salin ng Quran na ito, dito mo mapapatunayan na habang tumatagal ay pabago ng pabago ang nilalaman ng Quran pagkat pilit nila itong binabago. Gayunpaman, anuman ang kanilang gagawin upang itago ang totoo, lumilitaw pa rin ang katotohanan. Si Muhammad ay ang kinikilalang mensahero at propeta para sa landas ng paniniwalang Islam. Ang masaklap, wala siyang kaalam-alam sa kung ano ang gagawin sa kanya ni Allah. Hindi nakapagtataka na sinabi niya sa Surah 19:66-72 na ang lahat ng tao maging ang mga naniniwala sa Islam ay mapupunta sa impyerno at tanging si Allah lang din ang nakakaalam kung sino ang kanyang sasagipin. Sa makatuwid, maging si Muhammad ay hindi nakakatiyak kung isa ba siya sa mga palalabasin ni Allah mula sa impyerno. Paano na lang kaya ang mga ordinaryong tagasunod lamang niya? Makakatiyak ba sila? Ilan sa mga tagasunod ni Muhammad ay naguluhan at nalumbay dahil sa salaysay na ito. Ayon sa tafsir ng Quran 1971 by Ibn Kathir and Tabari, ayon sa kwento, isa sa mga alagad ni Muhammad
Abdullah ibn Rawaha ay umiiyak bago ang kanyang kamatayan. Tinanong siya ng kanyang makasama kung bakit siya umiiyak at sinabi niya, "Isinusumpa ako na wala akong pag-ibig sa mundong ito at alam kong gayon din kayo. Ngunit narinig ko ang salaysay mula sa propeta. Surah Maryam 1971, walang isa man sa inyo ang makakaiwas kundi lahat tayo'y dadaan sa impyerno. Ito'y sa inyong Panginoon, isang pasya na dapat mangyari. Dahil dito ay natitiyak kong pupunta ako sa impyerno at para sabihin ng totoo, hindi ko alam kung ako'y maliligtas mula roon o hindi." Ayon kay Ibn Abbas, pinsan ni Muhammad, pupunta tayo sa impyerno. Ngunit tignan lang natin kung tayo ba'y ilalabas doon o hindi. Hindi ba't kalunos-lunos ang ganitong kalagayan? Si Muhammad na propeta ng Islam ay hindi nakakatiyak sa kung ano ang mangyayari sa kanya, kaya't maging ang kanyang mga tapat na tagasunod sa madaling salita ay hindi rin alam kung sila ba'y maliligtas. Nakipaglaban sila para sa paniniwalang Islam ngunit hanggang sa kanilang huling hininga ay dala nila ang kalungkutan at pangangamba dahil alam nila na sila'y pupunta sa impyerno ngunit walang isa man sa kanila kahit ang kanilang propeta ang nakakatiyak na sila'y maliligtas mula roon o makakalabas mula roon. Medyo magaan sana mga kapatid kahit papano kung sinabi lamang ay hindi tiyak ni Muhammad kung langit ba o impyerno ang kanilang mapupuntahan. Ang masaklap, natitiyak na niya na siya at lahat ng kanyang mga tagasunod ay mapupunta sa impyerno, ngunit ang hindi lamang tiyak ay kung sila ba'y ilalabas doon. Nangako man si Allah na mayroon siyang ilalabas doon, walang kahit sino man sa kanila ang nakakatiyak na kabilang sila sa mga ilalabas ni Allah mula roon. Kaya't kung ang tanong ay saan kaya napunta si Muhammad at ang kanyang mga tagasunod, malinaw batay sa kanyang salaysay, nasa impyerno na sila sa ngayon. Sila kaya'y ilalabas doon? Walang nakakaalam, kahit si Muhammad. Sa madaling salita, tiyak ba ang kaligtasan sa Islam? Ang sagot ay hindi. Ngunit kung katiyakang sila'y pupunta sa apoy ng pagdurusa, ayon kay Muhammad, walang makakaiwas. Bilang pangwakas, mga kapatid, mahirap ang buhay sa mundo. Dahil kahit gustuhin mo mang maging payapa, marami pa ring gulo. Ayaw mo mang magkaroon ng problema, parte na ito ng buhay ng tao. Ang mga kapighatian, mga kalungkutan at lahat na masuliranin natin ay dulot ito ng pagsuway ng tao. Isinumpa ang sanlibutan dahil sa pagsuway ng tao. Kaya't ang mundong ito ay napuno ng kapighatian, kaguluhan at mga tukso. Bukod pa dito, dahil sa pagkasala ni Adan, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan bilang parusa sa lahat ng kasalanan. Kalakip na nito ang walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Ang tanong, may magagawa ba ang tao para iwasan ang lawang apoy ng impyerno? Ayon sa Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at di nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, Roma 3:23. Sa makatuwid mga kapatid, anuman ang ating gagawin, gaano man karaming mabubuting gawa ang ating gagawin, hindi nito mapapawi ang ating mga kasalanan. Ayon sa Isaiah 64:6, lahat tayo ay naging katulad ng maruming bagay. Ang lahat ng ating mga mabubuting gawa ay gaya ng maruming basahan, at ang ating mga kasalanay tulad ng hanging tumatangay sa atin palayo mula sa Diyos. Gayunpaman, ayon sa Biblia sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sinuman ang sasampalataya sa kanya ay di mawawala o mapapahamak kundi may buhay na walang hanggan. Roma 6:23, ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Kung ikaw ay sasampalataya sa ginawang pagliligtas sa atin ni Kristo sa krus, siya ay nagdusa at namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa makasulatan,
ikaw ay maliligtas. Manampalataya ka kay Kristo at maliligtas ka. Walang katiyakan ng kaligtasan sa Islam, ngunit kay Kristo ay tiyak ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Ayon sa unang sulat ni Apostol Juan 5:13, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo na mga nanampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos, upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, at upang kayo'y manalig sa pangalan ng Anak ng Diyos. Kay Kristo mo matatagpuan ang katiyakan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan.